Hello guys, magandang araw sa inyo. Muli po tayo nagbabalik dito sa ating channel. Sa araw nito guys ay meron po tayong tutorial. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-assemble ng microphone cord. Dahil marami pong gumagamit ng microphone na hindi po alam kung paano po i-repair yung microphone cord nila pag nasisira. Ituturo ko po sa inyo guys kung paano po siya gawin. At bago nga pala natin umpisa ng video na ito, palike na lang sa ating video kung nagustuhan nyo. Ang pag-assemble naman ito ng microphone cord, kailangan mo lang ng soldering iron. At ito yung lead. At syempre cutter. At ito naman po yung XLR na female. Ito po yung sa dulo ng microphone. At ituturo ko po sa inyo kasi marami rin po talagang hindi nakakaalam kung paano po assemblin. Ito po yung ano natin. Yan. Ito po yung butas po ng doon sa dulo po ng microphone. Ito naman po yung likod. Marami rin po talagang hindi pa nakakaalam kung paano siya repairin or assemblin. Dahil yung mga nakabili po dito sa atin ng microphone ay bumabalik dito pag nagkaroon ng problema. At pag nasisira, siyempre lalapit dito, papaayos, magkakaroon pa sila ng charge. Ngayon, kung meron po kayong soldering iron, gaya nito, at saka lead, mabilis na po siya i-repair. Yan ito, meron po tayong tatlong wire dito kasi ang gamit po nating cable, audio cable ay stereo. Ito po yung balot niya. Siyempre, pag magpa-assemble ka nitong microphone cord ay magcha-charge ka po talaga. Siyempre, yung assemble na ito ay kalusugan nyo po ang kapalit nito. Kasi pag hinihinang mo po yung lead, pag nalanghap mo yan, ay magkakaroon ka ng problema sa kalusugan mo. Gaya nito. Mausok kasi ito. Ito guys, babalatan mo pa lang po siya. Yan, gaya niyan. Kung nakikita nyo po dyan. Meron po tayong ground at blue at saka white. Ituturo ko po sa inyo kung paano po siya gawin. Kagaya nito, hihinangan mo lang po, lagyan mo lang po siya ng lead. Yan, tira mo yan guys, mausok po siya. Kaya iwas-iwasan nyo pong lumanghap dyan dahil delikado po yan sa kalusugan po natin. Mas maganda kung mag-repair po kayo ng microphone nyo ay mag-mask po kayo para hindi nyo po siya malanghap. Tapos, ito naman po yung dulo ng microphone, yung female natin. Kailangan rin po natin ng lagyan ng lead yan para dumikit po yung wire natin. Kasi ito po yung pinaka-glue po nung wire para magka-connect po silang dalawa. At yung naman guys, yung paghinang po natin, hindi po required yung ganyan paghawak. Depende na lang po sa inyo kung ano po yung saan kayo komportable sa paghinang. Gaya nito guys ha. Ito po yung butas na yan. May tatlong number po yan. Ito po yung 2, 3, 1. Positive po yung 2. So kailangan po dito po sa wire na to, mamili po kayo dyan kung anong gawin yung positive. Ngayon, ang gawin ko dyan, positive is yung kulay blue. Hindi po pwedeng magkabaliktad yan doon sa dulo dahil hindi po tutunog yan kung sakaling ito yung 2, tama dito sa paglagay, tapos pagdating naman sa dulo, ang blue naman ay ilagay mo dito sa 1. Hindi po yan tutunog, magkaroon po ng grounded yan. So, ganito po. Ilagay ko na lang po dyan sa screen po natin. Liliwanagan, linawin ko lang po yung video natin kasi makikita mo naman po dito yung mga number. Ito po yung 2. Ayan, pag ginanyan mo siya,
ito po yung 2. Yan, dikitan po natin yan. Yan, pagdadikit na, ito naman po natin gawin, itong white ay ilagay po natin dito sa number 3. Number 3 po ito guys. Yan, tapos ito naman po, yung ito po yung number 1. Ang tutorial na ito ay doon lang po sa hindi pa nakakaalam ha. Dahil may iba naman po is marunong na pong gumawa ng microphone cord. Ang tinuturuan ko lang po dito ay yung hindi pa nakakaalam kasi pag nagkaroon ng problema ng microphone nyo ay kayo na ang gagawa. So ibig sabihin hindi na kayo magcha-charge dyan. May charge kasi yan pag magpagawa po kayo. Yan. Ito yung ginawa natin, yung kulay blue. Number 3 is kulay white. Number 1 is yung walang balat na wire. Ground, kumbaga. Po yung stopper. Para yung pag hinigpitan mo po yung pag hinigpitan mo po itong dulo nito kakapit para hindi po maglo-lost po yung wire mo. Kumbaga mai-fix mo po siya. Ganun lang siya kasimple. Tapos ito na. Tapos sa isa naman, sa dulo naman po ang asimbole natin. Sa dulo kasi ng microphone, dalawa po ang klase niyan. Kung gagamit po kayo ng mixer, ito pong male po ang gagamitin nyo. Ito, ganon rin po ito, stereo. Meron rin po itong 1, 2, 3 na number. So, ibig sabihin, pag yung dulo nito, kailangan, yung kulay blue ang ginawa natin positive, di ba? Kailangan mailagay mo rin po ito ito, kagaya nito. Ito, medyo mahirap itong sa parts na to. Itong male na ito, medyo mahirap po itong gawin dahil mainit po ito, mainit. Gaya nito guys, dito may number pa rin yan. Nandito pa rin yung 2, 3, 1. So ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo doon sa dulo, doon sa kabila, yun rin po ang ilagay mo dito. Ngayon, lagyan rin po natin ng lead yan. Ito naman ngayon yung 2. Yan, kailangan natin lagyan yan. Kaya sabi ko medyo mahirap ito dahil konti lang kasi ang makapitan ng kamay natin. So ingat-ingat lang po tayo sa mapasok po. Yan, kagaya yan. Nadikit na yung kamay ko. Mainit po ito. Pag nag-assemble po ako, pag itong ina-assemble ko, inuna ko po itong lagyan ng lead bago ko ito gawin. Ito. Kasi para pag matapos ko itong balatan, lalamig naman ito. Mainit kasi ito eh. Lalamig, so ibig sabihin, mahawa ka na natin siya. Yan. Yan. Same pa rin, lagyan pa rin ng lead yan para kumapit doon sa dulo ng natin. Doon sa mill. Ito po. Kanina, nung hininang natin, ginanyan natin siya kanina, nandito yung number 2. Ngayon, pag hinang naman natin ngayon, kasi nakaganyan siya, nandito naman ngayon yung number 2. Yan guys. Tama-tama, nung natapos ko siyang hinangan, lumamig na rin ito. Yan.
Ito na guys, tapos na siya. Kailangan maganda pagkahinang yung lutong-luto. Kasi pag hindi po lutong-luto yan, mabilis po siyang matanggal. So useless yung pagkagawa mo. At saka yung pagputol mo ng wire, huwag mong masyadong habaan para yung ground hindi aabot dito sa number 2. Okay lang ito pag mag-abot tong 1 in 3 dahil yung dalawa na yan is ground po yan. Ito ang ingatan po natin na itong wire na to ay didikit dito. Kasi dalawang klase kasi ang wire, mono at saka stereo. Yung ginamit po natin dito ay stereo. Okay? Naituro ko na po sa inyo ang baliktaran po nito. Yan. Kasi ito po yung ano, pag ganyan natin siya, ito yung number 2. So, pag tinusok natin yan, ito po yung number 2, akma po sila. Yan. Ngayon guys, ituturo ko po rin sa inyo yung sa mono naman. Ito yung PL55 kung tawagin. Yan, kailangan yung ilagay yan para, kasi nasimbol na natin madubli ang trabaho mo kung hindi mo ito itutusok tapos nahinang mo na to, babaklas ka ulit. Tapos itong stopper, kailangan mailagay mo rin yan. At panibago tayong balat. Pag balat naman, huwag mong masyadong habaan din para maipit po yung wire. Yan, kagaya yan. Ganyan lang kahaba. Ihiwalay mo lang to. Ngayon, kasi nga mono po yung ginawa natin, gaya nito. Ito naman yung to, itong nasa gitna, ito yung to. Ito naman yung ground. Lagyan din natin ng hinang yan para makapitan siya ng wire. Yan. Hindi required itong paghawak ko ha. Kung saan lang po kayo komportable na paghawak. Pero kailangan mabilisan itong paghawak kasi na to. Kasi pag maabutan ng init yung kamay mo, ay mapapasok ka. Yan, kagaya yan. Tapos, siyempre, inuna natin lagyan ng lid yon para pagkatapos natin dito ay lalamig na yon. Tapos ngayon guys, di ba ang ginawa nating positive is yung kulay blue. Sa dito. Kulay blue. Gaya nito. Ito, yung kulay blue. Ito yung white. Ngayon, kasi nga mono ito, yung PL55 na ginawa natin, pagsamahin natin yung white, pagsamahin natin dito. Yan, pagsamahin natin yan. Kasi ginawa natin ground yung dalawa na yan. At itong kulay blue, ay yan yung positive natin. Putulan. Tapos nang lumamig na siya, pwede na natin siyang hawakan ng ganyan. Kailangan maganda yung pagkahinang mo guys para hindi siya basta-basta matatanggal. At kailangan tansyado mo rin yung haba nito para hindi pupulupot yung wire at aabot dun sa sa positive. Yan na. Yung white at saka yung walang lama ay walang balat, pinagsama natin at yung kulay blue, ito yung ito yung positive. Yan lang naman guys. Para kung sakaling alam niyo na kung paano gawin, hindi na kayo gagastos ng magpapa-assemble pa kayo na lang ang gagawa. So, makatipid kayo. Ayan na, tapos na. Yan lang. Ito.
Ayun na, meron na kayong heavy duty na wire. Ganun lang naman, ngayon kung hindi nyo po nakuha, ulit-ulitin nyo na lang panoorin yung video natin para alam nyo kung paano gawin. At saka, kailangan mo lang naman, kung mag-assemble po kayo, ay meron po kayo dito iron at saka itong lead para maka-assemble po kayo. Ayan lang guys, kung nagustuhan mo yung video, palike na lang po. At hanggang dito na lang, ingat.